Sa isang bahay sa Tondo, Maynila, 12 bata ang nagsisiksikan. Lahat sila anak ni Mary Ann. Minsan nga po nilalait ako ng kaibigan ko eh. Pag nilalait po kami, maraming magkakasal. At pinanak ko din ba na si Mama? Tinala si Mama, hindi natin ulit na po. Didi na didi. Paano sila dumami ng ganito? Ano po, buntisin po ako, ma'am. Pag sa taon-taon po, pagka mag-isang taon po, buntis na naman ako. Kaldero, kukuha ko at lalagay ko sa plato. Ulawin ko toyo at kakain ko na ayun lang. Masarap siya onte. Pag-gising ko po, iniisip ko, sana naman kaya kami kukuha ng pambili ng pagkain ng mga anak ko. Dapat na hindi ka nagparami kasi hindi mo naman kayang buhayin. Ganun po yung sinasabi. Wala na po akong magawa, nandito na po eh. Para sa mag-asawang may 15 anak, paano nga ba nila kinakayang mabuhay? Alas 6 ng umaga, pinapaarawan ni Mary Ann ang 4 niyang anak sa tabi ng dagat. Ang isa kasi niyang anak na si Jonathan, 1 taong gulang, inuubo at nilalagnat. At dahil walang pambili ng gamot, ang araw ang inaasahan daw niyang magpapagaling sa anak. Pag-uwi ng bahay, mahimbing pang natutulog ang 8 pa niyang anak na nagsisiksikan sa papag. Ang tinimplang kape, magsisilbing agahan ng mga bata, kasabay ng kanin at isang delata. Sa isang garapon, kapansin-pansin na may gatas pa ang mga bata, pero kailangan raw niya itong tipirin. Yun na lang po, mga 2 timpla na lang po ito. Pag wala akong talaga naman pambiling almusal, ganun po ginagawa ko sa kanila. Pinapawalan ko ng toyo. Tungay. Dahil wala ng perang pambili ng pananghalian, sa feeding program muna ng isang grupo, aasa ang pamilya ni Mary Ann. Monggo at kanin ang pinagsaluhan ng mga bata. Ang 8 taong gulang na si Junior, sa labas piniling mananghalian. Kahati niya ang 4 niyang mas nakababatang kapatid. Abot tenga ang kanilang ngiti. Madalas daw kasi toyo o asin ang kanilang inuulam. Kaldero, kukuha ko at lalagay ko sa plato. Ulawin ko toyo at kakain ko na ayun lang. Masarap siya onte. Alam ni Junior na mas marami sila sa karaniwang pamilya. Pero hindi pa raw niya nasubukang bilangin ang kanyang mga kapatid. Hindi ko pa na binilang. Kaya mong bilangin? Subukan mo? At Tikol, at Pugpog, at saka Kuya Marvin, Kuya Kla, saka Kuya Edmar. Malen, Lalang, Idito, Joshua, Antone, Kokot, Dadang, Negro, Jonathan. Ilan yun? 14. Ngayon mo lang nabilang? Ako. Ganon mga masaya onte. 3 lang ang nag-aaral sa mga anak ni Mary Ann, kabilang na si Junior. Wala raw kasing birth certificate ang iba niyang mga anak.
Nandito tayo ngayon sa Baseco compound. Kukumustahin natin si Mary Ann. 44 years old lang si Mary Ann, pero 15 na ang anak niya. Gandang hapon po. Ay, ang liliit pa pala ng mga anak ko silang lahat, ate. Tawagin mo pa yung dalawa. Tawagin mo nga. Ako si Maki. Ate Mary Ann. Magkakasunod ba sila? Sunod? Opo, isang taon lang itong agwat. Meron pa po nasa labas po yung dalawa. Bilangin ko, siyam sila ngayon nandito. Opo, Kompleto opo. ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paano sila dumami ng ganito? Ano po, buntisin po ako, ma'am. Bag sa taon-taon po. Pagka mag-isang taon po, buntis na naman ako. Bakit hindi na sila Kasi nakapasal? po, hindi po namin kaya. Kasi nga po, dahil sa birth niya, wala po silang mga birth. Sa lahat po ng anak ko, siya lang po ang mayroon. Bakit hirap sa birth certificate? Yung mga nagpaanak po sa akin, ma'am, wala pong mga kumadrona, hindi po registrado. Kaya po, wala po. Kaya hindi sila na-register. Opo. Dahil napakiusapan ng paaralan na ipasok ni Mary Ann ang 3 niyang anak. Yun nga lang, hindi sila mailagay sa tamang baitang dahil sa kawalan ng requirements. Si Junior na 8 taong gulang, imbes na nasa grade 3, nasa kinder pa lamang. Kaklase niya ang nakatatandang kapatid na si Mary Jane, 12 taong gulang na dapat ay nasa grade 7 na. At ang 11 taong gulang na si Ella na dapat ay nasa grade 6 na. Minsan nga po nilalait ako ng kaibigan ko eh. Yung iba ko nga rin pong kaibigan, grade 6 na hindi pa po marunong magbasa. Sa kabila ng kanyang murang edad, nauunawaan na ni Ella ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Minsan wala kami bigas, mahirap po kami. Wala po trabaho si Papa, tsaka kuya ko lang meron trabaho. Nakaalala ka ba na hindi nakakakain ng tama yung mga bata? Kahit sino pong magulang talaga mag-aalala. Ano ko po na, minsan po sa gabi, iniyak ko na lang po kung bakit hindi na sila nakakakain. Wala naman po kasi akong magawa, ma'am. Bawat araw, may natatanggap na 250 pesos si Mary Ann mula sa 17 taong gulang niyang anak na nagtatrabaho sa Divisoria bilang tindero. Pinagkakasya niya ito para sa ibang gastusin ng pamilya. Ang unang kailangang bilhin, tubig na panligo at panghugas ng mga pinggan. 4 pong ganito sa isang ganito. Iniwan ko yung 3 doon. 3 timba, 4. 4, Isa na ito. isa niya. Ang natitirang 200 piso nakalaan para sa iba pang mga kailangang bilhin, gaya ng 1 kilo ng bigas, 2 sachet ng kape, 1 gatas, at 2 diaper. Bumili na rin si Mary Ann ng tubig na pang-inom ng buong pamilya. Paghahati-hatian na raw nila ang mga ito ng kanyang 12 anak sa susunod na 2 araw. Nagpabili rin ng mga biskwit at merienda ang kanyang mga anak. Hindi pa man nangangalahati ang araw, pero ang natitirang pera ni Mary Ann, 9 piso na lang. Iniwan ko nga po kanina ini-interview niyo ako. Dapat matitira pa ako pambayad ng tubig. Ito na nga lang po natira 9. Ipiling naman po sila kaso nasa pa po. Walang halay. Sa darating na mga araw, medyo makahihinga ang bulsa ni Mary Ann. Dahil kinagabihan, umuwi ang kanyang asawa na si Edito. Agad niyang inabot kay Mary Ann ang 500 pesos na kanyang kinita mula sa buong araw na pag-aayos ng truck. Ito, pagod. Pag hindi tayo tumulong talaga, hindi tayo magkakapera. Kailangan hanap ng masamahan para makakain. Sa 5 araw na pagsunod namin sa buhay ni na Mary Ann, 14 lang ang nababanggit niyang pangalan. Pumanaw pala kasi ang pang-4 niyang anak na si Edmond noong 2012 dahil sa sakit.
Lalaki po, namatay sa akin. 6 na taon po yun nung namatay. Siguro po ngayon kung nabubuhay, ang edad po nun 17 na. Ano daw po yung diphtheria, yung nagkaano po yung lalamunan, nagkasugat po siya. 2 araw po kami sa ospital, namatay na yung anak ko. Nagsusuka po siya ng dugo. Sa latest survey ng Social Weather Stations, Marso ng taong ito, 46% o halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing maituturing nila ang kanilang mga sarili bilang mahihirap. 33% naman ang sinasabing food poor o salat ang pagkain araw-araw. Ayon pa sa United Nations, ang Pilipinas ang nangunguna sa Southeast Asia sa bilang ng mga food insecure individuals o yung walang sapat na access sa pagkain. Ang bilang na yan ay umabot sa 50.9 million individuals. Susunod, dahil hindi nakakakain ng mga bata ng sapat kada araw, inilapit sila ng Reporter's Notebook sa isang pediatrician. Lahat sila, parang mababa ang timbang nila para sa edad nila. Medyo maliit din sila para sa edad nila. Pwedeng dahil sa kinakain nila, hindi kompleto yung nutrisyon nila. Dahil hindi nakakakain ng mga bata ng sapat kada araw, inilapit sila ng Reporter's Notebook sa isang pediatrician. Ayon sa doktor, undernourished at may impeksyon ang ilan sa mga bata. Lahat sila, parang mababa ang timbang nila para sa edad nila. Medyo maliit din sila para sa edad nila. Pwedeng dahil sa kinakain nila, hindi kompleto yung nutrisyon nila. Niresetahan ng mga gamot at binigyan ng vitamin sa mga bata para tumibay ang kanilang resistensya at makatulong na madagdagan ang kanilang timbang. Taong 2017 nang magpalagay si Mary Ann ng contraceptive implant sa braso para makontrol ang pagbubuntis. Pero nang magka-impeksyon, pinatanggal daw niya ito. Naisip mo ba na pigilan yung pagbubuntis? Nagpa-implant po talaga ako, ma'am. Dapat po ito na yung pinakabunsin ko. Na-hospital po ako, 1 taon po ako. Yung implant ko po 1 taon lang. Nung pinatanggal ko po yun, tanggal po, gumaling ako. Ay naman po, yun na. Yan po ito na sumunod. May paliwanag ba sa'yo na may iba pa? Marami naman po sinabi sa akin, kaya lang po hindi ko na po ginawa. Tapos yun na po. Dahil sa kasalanan ko din po Taon-taon ako nagbuntis. Dahil sa dami ng anak, aminadong hirap at kapos ang mag-asawang sina Mary Ann at Edito. Nagpasya si Mary Ann na pumunta sa isang family planning clinic para kumonsulta tungkol sa birth control at family planning. 43 years old ka na, high risk ka ngayon. Stop na dapat ang pagbubuntis mo. Matapos may palabas ang kwento ng pamilya ni Mary Ann, marami ang nagpaabot ng tulong, tulad ng groceries at financial assistance na malaking tulong daw sa pamilya. Ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO ng Manila patuloy ang pag-monitor sa pamilya ni Mary Ann, lalo na sa kalusugan at pag-aaral ng kanyang mga anak. Nakaranas man ng pangmutya at panghuhusga, nananatiling matatag si Mary Ann para sa pamilya. At gagawin daw niya lahat, mabuhay lang ang kanilang mga anak. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.